Nung unang panahon, oh, ito yung mga tangke nung unang panahon, oh. Oh, di ba? Yun. Yan, nire-reserve pa ng ating gobyerno yan. So, ito yun. Ito yun siya mga kadyos. No? Yung helicopter nung unang panahon, no? So, kompleto pa. Meron pa siyang ilisi. No, kompleto pa. Pero hindi na ito nagana mga kadyos. Display na lang to. Alright. Subukan natin kung ano natin yung sarili natin na ano tayo dito. Nakapagpa-picture tayo o naka-video tayo dito sa ano, sa may wagang bato na to na gulumay mga kadyos. Ayan. Tapos yung maganda ang palibot. Yun. Diba? Ganda. Ganda dito mga kadyos. Mamayang hapon to, marami ng tao dito mamayang hapon. Medyo mainit pa kasi, pero pag hapon na wala nang init yan. Alright. Ito na nga mga kadyos, no? Exit. Ito pala yung exit dito, tapos yung entrance dun sa kabila. No, so kailangan nating tumawid dito sa taas na to. Tatawid tayo papunta dun sa kabila kasi sasakay na tayo papuntang Baclaran. Punta tayong Baclaran mga kadyos. Ayan, nakababa na tayo ng tulay, no? So ito yung Ermita Center. Ayan, may mga bangko rin pala dito mga kadyos. So yun, lalabas tayo. Lalabas tayo. Baybayin na lang natin to. Yung kanto na to, baybayin natin to. Siyempre pedestrian. Yan o, Avenue of the Arts. Avenue of the Arts. Yan, so pupunta tayo dun sa unahan mga kajoks, no? Doon sasakay tayo ng jeep papuntang Baclaran. Hindi na tayo pupunta siguro ng ano, ng Rizal Park. Parang may napapansin ako mga kajoks dito sa ano, yung, di ba yung dito natin sa likod, dito banda parang nauntog o parang may bukol ng kunti dito, tapos medyo masakit siya mga kajoks dito. Hindi ko lang alam kung saan ako nauntog, pero parang nauntog ako, hindi ko lang matandaan. Pero dito parang masakit mga kajoks, so basta bumukol siya ng kunti, no? Pero sana mawawala lang din to, no? Kaya patsagan lang natin to, or pakiramdaman lang natin. Okay, let's go. Yan, so yan yung Mabini. Del Pilar Street pala. Del Pilar. So, kung may jeep dyan na papuntang Baclaran, sasakay tayo mga kajoks. Santa Monica Street. Kaya mga kajoks, no, yung ito yung nasa harap natin. Diyan na sila matutulog. Yan yung buong maghapon nila, magdamag, gabi. Diyan na sila natutulog. Kontento na sila sa kanyang bahay-bahay nila. So mag-aabang tayo ng jeep mga kajoks. So mga kababayan natin, ano, kahit ano-ano na lang, no, basta mabuhay. Wala silang permanenteng tahanan. Mga kajoks, maglalakad na naman tayo ulit. Habang naglalakad tayo, kakain tayo ng Skyflex. Alright, this program is being brought to you by Skyflex. Alright, joke lang yun mga kajoks. Daming aso. Yun, no? Daming aso. Peduhel tayo, peduhel.
may music. Dito sa Maynila, klase-klaseng tao ang ating makikita. Sitwasyon na kanilang tinatahak sa buhay. Merong nakatira lamang sa kalye at nagbahay-bahaya na lamang para sila ay magkaroon ng munting tahanan. At meron ding iba na sa tabing kalsada lang ang kasama nila ay mga aso para lang sila ay merong makakasama at merong magbantay ng kanilang mga gamit pag sila ay mahiwalay sa kanilang mga gamit na naiwan sa kanilang tinitirhan. Sa mga oras na ito ay nandito tayo sa Ermita papuntang Baclaran. Pero itong area na ito ay sakop ng Quirino Corner FB Harrison. Madadaanan natin dito ang Ospital ng Maynila. Ito yung kanina mga ka-Diyos, so, likod nung Bangko Sentral of the Philippines. Ito yun. Kanina, sa video natin kanina, dito tayo sa harap. Ngayon dito tayo sa likod. Bangko Sentral of the Philippines. Ayan. Akibali ito yung harap mga ka-Diyos. Yung pala kanina ang likod kasi dati kasi pag pumapasok kami, dito kasi ang entrance. Dito kami pumapasok dati. Di bali dito cross, dito tayo dumaan kanina. Lagad tayo papunta doon. Guys, nasa jeep tayo ngayon. Sakay muna tayo ng jeep ng papunta Baclaran para makapasya-pasya din tayo doon. Meron na akong gustong hanapin doon. Baka kumahanap ko siya doon, bibilhin natin mga ka-Diyos. Kamaya. Siyempre, nandito na tayo sa Baclaran mga ka-Jogs. Let's go! Okay, ay kini Roger oh, dati. Maliit pa to dati yung kini Roger na dati mga ka-Jogs. Maliit pa yan dati. Lalo na siyang pinaganda. Galing tayo doon sa Heritage. Yung Heritage doon. Tapos Baclaran tayo. Papasok tayo ng Baclaran. Yan, dito na tayo. Baclaran mga ka-Jiso. Meron dyan mga sa gilid na yan. Yan, mga bangkita-bangkita. Ayan. Mamaya-maya yan. Dadami na yan mamaya. Hanggang doon yan. Galing doon sa, hanggang doon sa dulo yan dyan mga ka-Jiso. Dito sa kabila naman, muwa ito dito mga ka-Diyos, muwa. No, so hindi na tayo pupunta doon, dito na lang tayo sa loob kasi meron ako sadya dito mga ka-Diyos. Dito may mga nagtitinda dito ng mga damit din. Halos sa kalsada na mga ka-Diyos.
kami bumibili dati, McDonald's. So, nung nakatira pa ako sa Pasay dati mga kajuks. Matagal din ako sa Pasay mga kajuks. 1995 nandyan ako sa Pasay. Yun yung time na nagtutulak ako ng kariton, nagbubuhat ako ng mga kahon-kahon na saging, nagtitinda ako sa bangkita. Yan yung panahon na yun. So, yun dyan, bumibili kami dyan sa ano na yun, ang pagkain pagka nagugutom kami. At saka yung muwa na yan dati mga kajuks, may karanasan din ako dyan. Naliligo kami dyan, wala pa yung muwa na yan. Ano pa yan, may mga squatter pa nakatira dyan dati. Naliligo kami dyan. At ayun yung isang, dito tayo sa loob ng Baclaran mga kajuks. Ang dami mga nagbebenta dito ng mga sapatos. So, pang bata, pang matanda. Pagkain. Magkano sa marang ate? Magkano ito? Magkano ito? Magkano ito? Isa? Doon? 180 kilo. Per kilo. Hinog na to ate, nakakain na to. Pabili ako isa. Ano po yan? Yung nakakain na ate ha? O yan lang, yan lang. Huwag na yung parang ha. Yan na lang. Yung nakakain na mga kadyos, kakainin natin. Okay yan ate? Okay na ito yan. Yan ate oh. Marang. Gusto ko to marang mga kajoks. Kain tayo ng marang. Matagal na akong gustong kumain nito eh, kaso lang wala doon sa ano sa Imos, wala ang ganito. Dito lang sa Baclaran halos kompleto dito lahat. Ito ang ilan sa ating mga kababayan dito sa Baclaran. Ito ang kanilang pangkabuhayan. Meron ditong namamahinga at meron rin ditong namumulot ng mga dapat mapakinabangan na galing sa mga pasipasilyo na mga karton, sako, plastic, at ito ay kanilang iniipon para kanilang ibenta. Mga kajoks, sila yung mga namumulot ng mga ganito, yung mga galing doon sa mga stall na tinatapon, pinupulot nila ang dapat mapakinabangan, tapos ibibenta rin nila yun yung mga plastic. Dito na sila, natutulog yung kabuhayan nila dito. Hindi mo rin yan sila mapalis-alis basta-basta kasi nandito lang ang hanap buhay nila, babalik at babalik din yan sila. Kaya mas minabuti na lang sa kalye sila matutulog. Alright mga kajus, hindi tayo ng yung tawag nito, marang, para kainin natin mamaya pagka nandun sa bahay. O depende na lang kung saan. Ulo ko sumakit yung ulo ko kakalakad mga kajus. Madalas ang lakad niya yun, itong lakad ko na to, madalas ang lakad. Lakad na nga ano. Kasi para ma-experience mo natin lakad no. Right. Kung may tubig, bibili tayong tubig. Kain muna tayo ng ano, biskuit. Meron tayong ribisco. Pang ano, tapal-tapal sa gutom. Alright mga kajoks, nandito na tayo sa Anabo Coastal mga kajoks at pauwi na rin ako. At ito sinalubong ako ng ating napakasulit na viewers talaga to. Galing Saudi ito mga kajoks at nandito na siya sa Pilipinas ngayon. Sinalubong ako, akala ko uhulihin na ako. Ito pala, si Boss, ano ba ka natin Boss? Ramon. Si Boss Ramon. Uy.
Di ba meron tayong sponsor natin na si Don Ramon, hindi ikaw yun? Ay, hindi. Yung namimigay ng maraming... Hindi, yung binigyan ng motor si Kwan. Oh, Si yun. Kuya, ano to? Si- Michael. Oo. Dati kilala mo talaga, no? Binigyan ng motor si Kuya Michael. Oh, alam mo talaga, no? Tapos sino ba ito yung nakahuli ng lapsa na malaki? Si Oh, Chong Luis. Si Chong Luis, oo. Alam mo rin yun? Oo. Alam ko binigyan siya ng 100,000 nun eh. Oh, kung makahuli ng berde na, ano ba yun? Lobster. Alam mo yun, Si ah. Chong Luis. Eh, Mike, talagang sulit na viewer siya ng Super kasi alam niya eh, lahat ng mga galamay ni Idol, alam niya eh. So, ito yung pagkabuhayan niya ngayon, negosyo nila mag-anak dito sa itong anong tawag nito, yung mga TW. RTW. Oo. Alright mga kajoks, so akala ko kung ano na mga kajoks, si Boss Ramon pala. Hindi si Don Ramon. Ay, hindi si Don Ramon. O, paano boss? Alis na ako. Sige. Uwi na ako. Ayun, may big pa akong Padala kay So Weird. shout out po sa Idol Japper. Shout out. Yeah. Japper. Galing boy driver pa si Idol. Oh, boy driver. Nandiyan ka na sa kanya. Oo. Ayun, sulit. Taga Imos, Cavite. Alright. Sige. Saka. Ingat. Salamat. Alright mga kajoks, so let's go. At nandito na tayo sa sa itong lugar na ito. Dito ko nakita dati yung yung kakilala sa akin na kalbo. Dito din yun. Hindi ko na alam kung saan yun. Yung kalbo na yun. So, di natin nakita yung kalbo. So, pasok na tayo dito mga kajoks sa paligid. Pasok dito sa paligid. Ito yung paligid ng Imos. So malawak din talaga ang ating community mga kadyusano kasi kahit saan may mga panaka-naka talaga ng mga nakakilala na rin sa atin, no? Basta mga supporter ni Idol Japper. Basta mga supporter ni Idol Japper, nakilala din tayo mga kajoks. Kaya yan. Hello guys daw. Asan na yung dito, yung sa gitara? Wala na. Sa kabila yun. Magpas up og sinakuha kuan umay umangis. Saya. Dito pala yun. Yung nagbibinta ng gitara. Ito pala yun, tag 1,100. Tama bangga ko dito. Tama bangga ko. Oo nga, wala eh. Wala gaano. Hindi pa gaano. Ha? Alright, naka-on pala yun. Mga kajoks, dito na tayo sa bahay mga kajoks, nakarating na ako, no? So, successful mga kajoks, no? Yung ating
certification, may certification na tayo. Yan. Ito natin maayos. Ano? Ayan, certification natin. Techno Development Center of the Philippines. Ayan. And Driving Academy. Ayan. Di ba mga ka-jokes, meron na tayong certification. No, at syempre, thanks God, no, dahil na-guide tayo doon sa mga bagay-bagay na hindi man natin alam yun, pero nalagpasan natin. Thanks God, no? At maraming salamat pala kay Kuyang Imit, no? At na sa suporta ni Kuyang Imit. At kaya nagawa natin itong mga ano na to, training course, no? At grabe mga ka-jokes, no? Ang layo, no? Cavite to Pasay to Valenzuela, ang layo ng narating ko ngayon. Pero masaya naman kasi marami tayong mga bagong kaibigan na natuklasan. Nagkaroon ng GC, nagkaroon ng mga biruan, masaya, no? Panibagong ano na naman siya, experience, no, sa journey ko na to, no. Sana mga ka-jokes, no, one of these days siguro, bago ako uwi ng Davao, kasi may ticket na kasi ako mga ka-jokes, papuntang Davao, no. Maaga kinuha ng aking kaibigan, no, na kaklase ko. Wala na akong magawa kasi nagsabi siya sa akin, nagpaalam siya sa akin. Wala na, nakakuha na pala siya ng ticket. Kaibigan ko kasi ito mga ka-jokes, kaya ayun, uwi siya galing London. Baka 27 flight ko na. Tapos thanks God, no, kasi successful yung ating driver's license naman ay nakuha din natin. Daming nangyari ngayong araw na to. Nakuha ko na yung aking bagong driver's license na 1238, no. So trailer driver na ako mga ka-jokes. Ito yung patunay na certification as a trailer driver. Nakapasa tayo dun sa exam, sa training driving, plus additional code 8. Yes, thank you. Hihi. At maraming salamat sa inyong lahat. Nakaabot naman kayo sa dulo ng aking video. Laban lang tayo, no, at tuloy-tuloy lang sa pangarap, no. It's either magtagumpay man o sa hindi, basta ating sinubukan. Go lang tayo. Kung mag-apply tayo, kung matanggap tayo, or makatagpo tayo kaagad ng mga employer na maganda-ganda, makaalis, maganda. Pero kung hindi rin naman, okay lang din. Maluwag nating tanggapin yan. Basta at least first steps tayo, second step, third steps, hanggat sa ito na nakuha natin to. Tingnan natin kung hanggang saan ang ating tagumpay, no? Pagka talaga naman pinursige din, tuloy-tuloy lang. Kung matanggap tayo, mas maganda. Kung hindi, maaaring hindi pa napapanahon, pero tuloy-tuloy lang, no. Hindi naman tayo nawala ng pag-asa. Marami pang agency dito sa actually inaantay ko pa yung para doon sa yung dati kong employer. Kaya lang wala pang kahit yung kapitbahay ko dito na doon siya galing, nag-resign siya tapos nag-reapply siya, hindi pa rin siya nakaalis, nandito pa rin siya, no. So antay lang, waiting lang yun. Pero dahil meron na tayo mga papers, dito na mag-apply tayo, no. So abangan natin mga ka-jokes, sana matupad do, makaalis tayo. Pero kung hindi naman, tuloy-tuloy lang tayo sa pag-vlog. Eto, tanong ko lang mga ka-jokes, meron na akong ganito, sa palagay niyo mga ka-jokes, sa ngayon kasi 50-50 yung ko, pero ang nasa isipan ko, aalis talaga, no. Pero nagdadalawang isip, may part doon na nagdadalawang isip kasi nga si Kian, lumalaki na si Kian. Tapos siya, yung katulad kahapon, tumawag sa akin, nandun ako sa training. Tumawag sa akin yung mami ni Kian, yung ex ko. Pinagalitan niya si Kian kasi nga parang nangyari kasi, parang si Kian parang ayaw nang maniwala doon sa mami niya. Yung kumbaga mas komportable si Kian sa akin pagdating sa pagkain, pagdating sa may inuutos, yung mga ganun-ganun. Ako, isa-dalawa sabi ko lang tapos doon sa mami niya parang bakit gano'n si Kian, no. Kaya ito na naman, panibago na naman tong pagsubok sa akin, no, na desisyon, no, kung ano ba talaga, no. Kasi imbes na nandito na ako sa sitwasyon na to, na isipan ko na paalis, yung gano'n, para makaipon, yung gano'n para sa kinabukasan ni Kian, sa pag-aaral ni Kian.
Kaya lang, meron na naman tong ganitong bago na naman, no? So, narinig ko, galit na galit yung mami niya kahapon. Pinagalitan si Kian. Ito, no, bakit daw dito kay daddy mo? Kain, pag sinabing kain, matulog, yung ganun. Hugas. Pag dito sa akin kasi okay, pero pagdating na sa mami niya, parang, nag-ano ba siya mga kajoks? Parang alam na niya ang sitwasyon, no? Na parang nagre-rebuild yung gano'n. O, nandyan kasi yan sa stage na ganyan yung mga bata. No, yung 11, 12, 10, mga gano'n. Si Kian, 11 na si Kian, magto 12 na. No, so, nandun yung presensya talaga ng gabay ng isang magulang, no. So, yun ang nabangabag anong tawag nun? Basta yun na yung mga ka-jokes. Nangangabagag, nakakabanga. Basta yun na yun. Kayo na lang maglagay dyan sa comment section. No, nag-hesitate ako. May Englishin na lang natin na yung ibang term naman. Nag-alangan ako. Kasi, yun nga sa sitwasyon ng mga ka-jokes. Hindi kasi sabihin ko na lang, no, hindi sila magkasundo si Kian at saka yung sa stepfather niya plus si mami niya pa parang ayun, siguro naglambing lang siguro ang bata na kumbaga si mami lang to, parang gano'n. Kaya pag nandito sa akin, ano siya, yung nakokontrol ko talaga, no. Mas maganda kasi yung nakokontrol siya habang lumalaki siya. Hindi niya magagawa yung mga gusto niyang gawin na hindi maganda, no, kasi naalala yan. So yun yung ating ating challenge ngayon sa sarili ko, no, bilang isang ama, no, na ano ba talaga, no. Kayo pwede kayo mag-comment din sa comment section kung ano ba talagang pwede o dito ba sa Pilipinas mag-vlog tuloy, tapos dito lang ako, madali ko lang mapuntahan si Kian, or pwede ako mag-vlog na malayo, yung ganon, or sa malayo, or 2 years, 3 years yung ano. So depende na lang sa inyo mga ka-jokes, at titingnan natin dun sa comment section kung ano ang mas pabor sa nakakarami. Okay? So hanggang dito na lang mga ka-jokes. Ako pa rin po si Yuxim TV na palagi nagsasabing mahal ko kayo and God bless us all. Tuloy-tuloy lang tayo. Laban!